self-esteem. Mabuting malaman ng inyong mga anak na ang pag-ihi sa higaan ay normal at bahagi ng kanilang paglaki. At lagi niyo ipaalala sa inyong mga anak na bago matulog ay huwag kaligtaang umihi. O kaya naman ay maaari niyo silang gisingin sa kalagitnaan ng gabi para makaiwas sa pag-ihi sa kanilang higaan. At lagi pong tatandaan na huwag niyong papagalitan ang inyong mga beloved children. Instead ay suportahan niyo sila at encourage habang nararanasan nila ang ganitong sitwasyon. O ayan mga friends, sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Kung meron kayong mga questions o kaya naman ay meron kayong gustong i-share na kaalaman sa amin, i-text lang po sa aming number. Ito ay ang 0920-594-1049. Uulitin ko ha, 0920-594-1049. Oh, hihintayin ko ang mga text nyo ha. Paalam! Matapos magpaulan ng mana ang Panginoon at magpadala ng pugo ay hindi pa rin nasiyahan ang mga Israelita. Patuloy pa rin silang nagreklamo sa Panginoon at kay Moses. At ngayon nga'y pinagbantampan nila ang buhay ni Moses dahil sa wala siyang tubig na maibigay sa bayan ng Israel. Kaya't ganito nga ang nangyari. Napakainit dito sa disyerto. Wala pa tayong makain. O nga po, Inay. Sawang-sawa na po ako sa mana na walang lasa. Wala na rin tayong mainom. Laging nag-aagawa ng mga tao sa pagkuha ng tubig na maiinom. Tama! Tama! Mabuti pa ay kusapin nyo ang iba pa nating mga kasamahan para magreklamo kay Moses. Tama! Magreklamo tayo kay Moses! Tama! Mabuti pa nga! Tara na mga kasama! Tara na! Moses, bakit mo pa kami nilabas ng Egypt? Mabuti pa doon kahit naghihirap kami. 3 beses kami kumakain sa isang araw. Oo nga! Napakadaming pagkain doon at mayroong pang sapat na maiinom. Tama. O baka naman talagang inilabas mo kami sa Ehipto para lang mamatay dito sa disyerto. Pagmasdan mo ang taong bayan. Uhaw na kami. Oo, tama! Uhaw na kami! Marami ng hayop ang namatay at susunod ay baka kami nang mamatay. Ang sa mga alaga namin. Pero alam nyo mga kasama, bago mangyari yan, dapat ay si Moses munang mamatay. Diba? Patay si Moses! Oo, tama. Sana mamatay ka na lang at makabalik na kami sa Ehipto. Oo, tama! Tama! Huminahon kayo mga Israelita. Bibigyan tayo ng tubig ng Panginoon. Patayin si Moses! Patayin! O Panginoon ko, ano na pong gagawin ko? Kulang na lang ay patayin ako ng mga tao nang matigil na ang kanilang paghihinagpis. Moses, tipunin mo ang buong kapulungan. Ikaw at si Aaron ay magtungo sa isang malaking bato. Kausapin mo ito at siya'y magbibigay ng tubig sa mga tao at sa kanilang mga hayop. Masusunod po, Panginoon. Ano, Moses? Bibigyan mo pa kami ng tubig o hindi? Bayan ng Israel, huwag kayong magkagulo. Bibigyan tayo ng tubig ng Diyos. Ipinag-uutos ko na ang lahat ng pinuno ng Israel ay sumama sa akin at masasaksihan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Narito na tayo mga pinuno. Ito na ang malaking bato na sinasabi ng Diyos. Ang bato ng Horeb. Pinulong Moses, ano pong gagawin natin dito? Wala namang tubig dito sa lugar na ito. Pagmasdan nyo, nauuhaw ng mga tao. Ito ang batong sinasabi ng Diyos, Joshua. Dito niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan. Moses, mamamatay na kami!
Nasaan ang tubig na sinasabi mo? Nasaan? Nasaan na? Nasaan, Moses? Bayan ng Israel, talaga bang hindi kayo makapaghintay at lagi na lang kayo nagrereklamo sa Panginoon? Heto ang tubig na hinahanap nyo. Sa araw din ito ay makikita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh. Oh, nagkaroon ng bukal sa malaking bato. Aba, isang bukal nga. Bukal. At nagbubulay ito sa malaking bato. Sa wakas, makakainom na tayo. Hindi na tayo mauuhaw. May tubig na. May tubig na! Makakainom tayo! Mabuhay si Moses! Mabuhay si Yahweh! Mabuhay! Patawarin niyo po ako, Panginoon ko. At hindi ko sinunod ang inyong ipinag-utos. Nakalimutan kong kausapin ang bato. Dahil sa galit ko'y hinampas ko ang bato. Mula sa araw na ito, ay tatawagin nating Masa at Meriba ang lugar na ito. Dahil sa lugar na ito'y sinubok ninyo si Yahweh. Salamat po, Panginoon, sa bukal na iyong binigay. Ang galing talaga ni Yahweh. Talagang hindi niya tayo mababayaan. Binigyan niya tayo ng tubig. Tama ka, kaibigan. Mula sa araw na ito ay hindi na natin poproblemahin ang tubig. Sa wakas, makakainom na rin ang mga alaga nating mga hayop at ang ating mga anak. Aba! Ano yun? Mga kabayan karwahe! Napakadami nila! Joshua, paparating ang mga malsita. Napakadami. Anong gagawin natin? Moses! Tingnan mo, hindi na kami mamamatay sa uhaw, subalit papatay naman kami ng mga kaaway. Kayong mga lipi ni Israel, napakaliit na inyong tiwala kay Yahweh. Joshua! Bakit mo pinulong Moses? Tipunin mo ang mga mandirigma ng Israel at pangunahan mo ang bayang ito. Masusunod po! Tayo na mga mandirigma ng Israel! Ipaglaban natin ang lipi ni Israel! Sugo! Sugo! Huwag natin silang pababayang mausig ang bayan ng Israel! Sumunod mga Israelita! Hindi magkakabuhay ang mga magsita! Ipagtanggol natin ang Israel! Karoon ang mga milisita! Lupigin natin ang mga Israelita! Humanda kayo ngayon! Sige, sumukot tayo! Wala kayong ititira sa kanila! Suko! Ha! 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 Huwag kayong matakot mga lipi ni Israel! Hindi tayo pababayaan ni Yahweh! Hindi kayo magpamagi mga Amalesita! Tignan natin, Joshua! Marami kang salita! Humanda ka ngayon! Narito na ako sa burol. Kailangan kong itaas ang tungkod na ibinigay sa akin ni Yahweh. Eto, itataas ko na. Joshua, tandaan mo ito. Hindi mauusig ang Israel hanggat nakataas ang aking tungkod. Salamat, Moses! Nananalo ng mga mandirigma ng Israel! Itaas mo lang ang tungkod mo, pinulong Moses! Magwawagi tayo! Aba! Bakit nagkakaganito? Marami ng kawal ng Amalesita ang nauusig! Hindi ako makapapayag! Natatalo na kami! Mga Amalesita! Walang atras! Sugod! Sugod! Aba, napakatagal ng labanan ng mga Amalesita at Israel. Nangangawit ang aking kamay. Hindi ito maaari. Nangangawit ang aking kamay. Aba! Aba! Anong nangyayari? Para atang natatalo ng mandirigma ng Israel. Bakit kaya? Pinulong Moses! Anong nangyayari? Bakit natatalo ng lipi ni Israel? Kunti na lang! Magwawagi na tayo mga Amalesita! Natatalo na ang mga mandirigma ng Israel! Sige! Sugod!
Joshua, hindi ko na talaga kaya. Nangangawit na ang aking mga kamakot, Joshua. Kasama mo si Yahweh. Nakataas na muli ang tungkod na bigay sa akin ng Diyos. Manda kayo ngayon, mga Amalekita! Nakataas na muli ang tungkod ni Moses! Malulubig na kayong lahat ngayon! Hindi ako makapagpayag, Joshua! Makikita natin! Humanda ka! Ha! Ha! Mabuti yung mga kawal! Paubos na! Tapusin na natin ang labanang ito! Kayo! Naku! Maubos na ang aking mga kawal! Matatalo ng mga Amalekita! Matatalo na! Ito ang para sa'yo, pinuno ng Amalekita! Ito ng wakas mo! Pinunong Moses, tunay nga po na si Yahweh ang ating sandigan. Hindi niya tayo pababayaan. Tagumpay na ang Israel! Panalo na tayo! Tagumpay! Mabuhay si Yahweh! Mabuhay si Yahweh! Salamat, Yahweh, ang Diyos ni Abraham, Jacob at Isaac. Minsan pa'y ipinakita mong ikaw ang aming sandigan. Bayan ng Israel, magtatayo tayo ng isang altar sa lugar na ito at tatawagin natin itong si Yahweh ang aking watawat. Hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh at patuloy na tayong papatnubayan. Mabuhay si Yahweh! Mabuhay si Yahweh! Naku mga friends, alam nyo ba kung ano magiging consequence ng naging kasalanan ni Moses? Hindi siya nakapasok sa Promised Land dahil lang sa paghampas niya sa bato. Kaya mga friends, lagi nyo po sanang alalahanin na mahalagang sumunod sa mga utos ng Diyos. Next week kaya, makakarating na kaya ang mga Israelita sa Promised Land? Or panibago na namang problema ang kakaharapin ni Moses sa kanila? Naku mga friends, samahan nyo na naman po kaming muli next week sa pagpapatuloy natin sa journey ng Israelites sa desert. Paalam! Napakaganda naman ng story natin today! O ano mga kids, nakapulot ba kayo ng isang munting aral sa ating Bible story today? Alam niyo ba mga friends na dahil hindi sinunod ni Moises ang utos ni God na kausapin ang bato, hindi siya nakapasok sa Promised Land. Grabe pala, Tuknoy, ang nangyari kay Moses, ano? Kahit na naging victorious sila sa lahat ng mga journeys nila, di pa rin siya nakapasok dahil lang sa paghampas ni Moses sa bato. Ay, ang hirap pala maging isang pasaway, ano? Kahit konting kasalanan lang ay mayroong kapalit na consequence. Kaya nga po mga kids, wag na wag po sanang susuway sa utos dahil ayaw na ayaw ni God ang batang pasaway. Tama ka dyan, Toyang. Lagi niyong tandaan na kahit maliit na kasalanan lang ang ginawa niyo, still kasalanan pa rin yan. Pero alam niyo, naawa tuloy ako kay Mang Moses. Imagine niyo grabing hirap ang pinagdaanan niya para lang i-lead ang Israelites. Tapos, hindi pa siya makakapasok sa Promised Land? Naku, grabe nga, Lovely. At dahil lang yun sa isang pagkakamali. Kaya sana mga friends, lagi niyong iisipin ang lahat ng inyong gagawin. Sana mga friends, isa na namang napakagandang aral ang inihatid namin sa inyo. Kaya sana po ay maging habit nyo na ang makinig every weekend ng Mumunting Kutitap. Para naman, lagi tayong magkasama at lumaibahagi namin sa inyo ang mga iba't ibang good morals na inihahanda sa atin ng MK Team. Sana ko, Lovely, i-extend pa nila ang oras natin kasi parang paalaman plus na naman, di ba? Huwag ka nang malungkot, Makoy, kasi pwede pa naman natin makasama ang ating mga friends through text. Mag-send lang po kayo ng mga messages nyo sa aming MK number. Ito po ang aming MK number, Jaran! 0920-594-1049. Ulitin ko mga friends, kunin nyo na yung cellphone nyo, isave
Office sa P.O. Box 332 Baguio City, Philippines 2600. Yan po ay P.O. Box 332 Baguio City, Philippines 2600. Siyempre, mag-sending kayo ng mga pictures nyo para naman makita namin kayo. Aba, excited na ako sa mga messages nyo at letters nyo. Kaya ano pong ginagawa nyo mga friends? Mag-send na po kayo. Okay team, sad to say pero wala na talaga tayong oras. Magpaalam na tayo sa mga listeners natin. O paano yan? Samahan nyo na naman po kami next week sa isa na namang story sa paborito nyong programa. Ulang iba kundi ang Mumuting Kutita! Alam! Hello kay Margaret tsaka kay Patricio! Tsaka kay Paul at Philin! At saka kay Arvin John! Arvin John! Saka si Mary Chris! Si Corlett! Maraming po salamat sa inyong pagkinig. Nais po namin kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng ating mga host. Nieves Dalagan bilang Lovely, Mark Galos bilang Makoy, Marie Chris Menor bilang Toyan, Rutana Uy bilang Gelay at Peter Paul Domen bilang Toknoy. At kilalanin din po natin mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Santo Guzman, Peter Paul Domen, Rizal Vicarios, Markwell Galos, Leonila Domen, Nina Hobar, Joel Awigan, Joshua Duque at Jael Erpelo. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Hobar Sr. Sa panulat na direksyon ni Santo Guzman. Maraming pong salamat at hanggang sa muli dito lamang sa Mumunting Kutita. Abangang muli ang inyong mga kaibigan sa Mumunting Kutitap sa Sabado ay 9 ng umaga dito sa 1143 DZMR Missions Radio. Huwag kayong aalis dahil sa ilang sandali, susunod na ang Uubing Kami kasama si Auntie Jing at Lovely. Ikaw ba ay may puso sa gawain ng Diyos? Nais mo bang lumahok sa pagmimisyon gamit ang media? Baka ikaw na ang hinahanap namin upang punan ang ilang vacancy ng FEBC Radio Ministry. Ang 1143 DZMR ay nangangailangan ng isang announcer, graduate ng mass comm o anumang social science course. Ipadala ang inyong application letter, resume at photocopy ng transcript of record kasama ang isang 2x2 photo sa 1143@dzmr.febc.ph o personal na mag-apply sa opisina ng DZMR, Sefton Village, Barangay Divisoria, Santiago City. Para sa iba pang detalye, mag-text sa 0917-563-7513. Muli, 0917-563-7513. Hi, ako po si Laverne D at nag-aanyaya sa inyo na samahan ako sa ating programa Papuri Radio Show na papakinggan mula Lunes hanggang Biyernes alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito yan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela.